Sa kabilang banda, si Sofia. Ilang linggo na ang nakalipas, at ang due date ay anumang oras. Mas naging maingat si Hunter for some reason at hindi ko alam kung bakit. Nakasakay na kami ngayon sa kotse at papunta sa bahay nila Hunter. Ang kanyang mga magulang ay nag-organize ng isang maliit na hapunan kung saan ang bisita ay kami, Skyler, Ryan, Mama at Papa. Naghanda na kami at pumunta na kami doon. Mabilis kaming nakarating dahil walang traffic. "Hey Big Mama," sabi ni Skyler at mapaglaro akong tumingin sa kanya. "I hate that name." "Hey yourself," sabi ko. Malaki na ang baby bump niya ngayon, at kitang-kita sa damit niya. "Settle yourself in the living room dear. Malapit na akong matapos magluto," sabi ni Mommy Amanda mula sa kusina. Pumunta si Hunter at sumama sa mga lalaki. Nag-uusap sila tungkol sa ilang bagay sa security. Wala na silang ibang ipinaalam sa amin. Pumunta ako sa sala at nakita ko si Mama. "Hey Mama," niyakap ko siya at ngumiti siya. "Kamusta ang apo ko?" Tanong niya at tumawa ako. "Healthy and is going to pop out soon," sabi ko at tumango siya. Umupo kami at nagsimulang mag-usap. Maya-maya ay dumating si Mommy Amanda, at sumama sa amin. May pinag-uusapan pa ang mga boys, at mukhang tensyonado si Hunter. Alam kong wala siyang sasabihin sa akin, dahil ayaw niyang ma-stress ako. Natigilan kaming lahat nang may biglang kumatok sa pintuan. "What the hell?" sabi ni Mommy Amanda na nakatingin kay Daddy Nathan. "Stay here, titingnan namin," utos ni Hunter at napakunot ang noo ko. Lumabas sila at nagkatinginan kami. "What the hell is happening?" Wala man lang sinasabi sa akin si Ryan, sabi ni Skyler at napabuntong hininga kami. "Ang alam ko lang ay tungkol ito sa security," sabi ko. "Don't take too much stress girls. It's not good for the baby." "Nag-aalala lang," sabi ni Mama. "Mas madaling sabihin kaysa gawin," bulong ni Skyler at tumango naman ako. "Papasukin mo ako." Nanlaki ang mga mata namin, at kapwa nagmura sina Mama at Mommy Amanda. Bumalik na ang beach na iyon, sabi ni Mommy Amanda na naglakad papunta sa pinto. Sinundan namin siya, at nakita namin si Mommy Samantha sa pintuan. Kasama niya ulit si Britney. "Ano bang gusto nila ngayon?" "Oh, so it was true. Nabuntis ka talaga," sabi ni Mommy Samantha na nakatingin sa akin. "Oh my God, mawawala na ang katawan mo ngayon." Naiinis na sabi ni Britney habang nakatingin sa akin ng masama. "Anong gusto mo ngayon?" Galit na tanong ko. "Simula noong sinira ni Hunter ang kontrata ay inuutusan kitang hiwalayan siya at bumalik sa bahay," sabi ni Mommy Samantha, at tinignan ko siya nang hindi makapaniwala. "What the fuck?" Galit na sigaw ni Hunter. "How the hell can you ask me to do that?" Tanong ko at ngumisi siya. "I am your mother and if you don't listen to me I will go to the police station at magsasampa ng kaso kay Hunter na inagaw kanya sa amin." Sabi niya na mas lalong ngumisi ng masama. At mas lalo lang akong ginagalit. "No Samantha, hindi mo pwedeng gawin sa kanya yan." Nakipagtalo si Mama. "Kaya niya, and I will take Sofia place. Kaya mas mabuting ipalaglag mo ang batang iyan, dahil hindi ito magkakaroon ng ama. Magiging kahihiyan ka." Nakangiting sabi ni Britney at naikuyong ko ang kamao ko. "Sino ka ba para magdesisyon kung sino ang dapat kong manatili? This is my wife and my child. Touch them and women or not I will fucking kill you." Galit na sigaw ni Hunter. "I want my daughter back. The child you can keep it," sabi ni Mommy Samantha. "What the heck? Hindi ako mag-aalaga sa batang yan, keep it with you," sabi ni Britney. "I am not your daughter. You may have gave birth to me but you were never a mother figure to me. Iniwan mo ako sa pangangalaga ng iyong servant noong ako ay 3 araw pa lamang. And for that, I should thank you kasi nandito ako ngayon dahil sa kanila at inalagaan nila ako. Si Mama Martha at si Papa Roger ang aking ina at ama." Napapikit ako at naramdaman kong sumakit ang likod ko. Alam kong magkakaroon ako ng panibagong contraction sa lalong madaling panahon. "You fucking bitch, you should really watch your tongue." Sinamaan ako ng tingin ni Mommy Samantha. "You will get a divorce and Britney will take your place. If you want to keep the child it's not my problem," sigaw ulit ni Mommy Samantha. "I will never get a fucking divorce just to satisfy you. For once I got what makes me happy and I am not going to leave it just for a gold digger like you." Oh my God! Napasinghap ako sa sakit habang hawak ko ang baby bump ko. "Shit Sofia!" Hinawakan ni Skyler ang mga braso ko habang pilit kong hinahabol ang aking hininga. Nanlaki ang mata ko nang may maramdaman akong likido sa binti ko. "Oh baby, Sofia okay ka lang?" Tumakbo sa akin si Hunter at nag-aalalang tumingin sa akin. I think my water just broke," sabi ko at nanlaki ang mata niya. "Oh shit," bulong niya na nakatingin pa rin sa akin. "Anak, dalhin siya sa ospital, titingnan namin itong dalawa," sabi ni Papa na nag-aalalang nakatingin sa akin. "Oo opo," sabi niya sabay hawak sa braso ko.
Ito ay hindi masyadong masakit, ngunit ang contraction ay mas madalas kaysa sa normal at mas masakit dahil ang baby ay nasa aking pantog. Wait, I'm not done with you. Sigaw ni Mommy Samantha, at napalingon si Hunter sa kanya. Believe me, you are fucking done. Kung may mangyari sa anak ko o sa asawa ko, humanda ka sa mga consequences. I will not fucking leave you in peace. Malamig na sabi ni Hunter at napalunok si Mommy Samantha. Tahimik kaming naglakad ni Hunter patungo sa sasakyan. Naramdaman ko ang pag-igting niya, at patuloy pa rin siya sa pagkuyom ng kanyang kamay. Hey, matigas kong sabi kaya napatingin siya sa akin. Hinawakan ko ang mukha niya at hinalikan. Relax, magiging maayos din ang lahat, sabi ko nung humiwalay na kami. Paano? Paano kung may mangyari sa kanya, your water broke dahil sa sobrang stress mo at... Hunter, everything is fine. It was her due time and I guess she wants to come out now so let's make her wait, okay? Sabi ko at tumango naman siya. Hinalikan niya ang labi ko bago nagmaneho. Wait, kailangan nating umuwi, at kunin ang bag ko. May mga baby clothes at mga diaper dito, sabi ko at tumango naman siya. Bago pumunta sa ospital, sinamahan kami ni Skyler kasama si Ryan. Hindi siya makapagmadali, ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya. Tinulungan niya akong magdala ng mga bag na nakalimutan ni Hunter. Pagdating namin sa ospital, umupo ako sa wheelchair. Huminga ako ng malalim at pinipilit na huwag magpanik, dahil yun lang ang paraan para mabawasan ang contraction ko. Mr. Knight, kailangan mong maghintay dito, dahil kailangan namin siyang palitan at gawin ang ilang test. Sabi ng isang nurse at tumango siya na nakatingin sa akin. Dinala ako ng nurse sa isang kwarto kung saan ako nagpalit hanggat kaya ko. Pagkatapos ay ibinalik ako sa wheelchair. Dinala nila ako sa isang kwarto at pinahiga ako doon. We will make some tests to see when the baby will be out. Just breath in and out kapag may contraction ka, okay? Tanong ng nurse at tumango naman ako. Hinawakan niya ang kamay ko at naglagay ng ilang tubes. Hinayaan ko siyang gawin ang lahat habang nakapikit ako ng bahagya. Tatawagin ko ang husband mo. Sabi niya at tumango naman ako. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman kong dumaan ang kamay niya sa ulo ko, at iminulat ko ang mga mata ko. Nakatayo si Hunter habang nakatingin sa akin na may maliit na ngiti. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Masakit, pagod, excited at masaya, sabi ko at tumawa siya. Ngayon Hunter, kamusta ka na? Tanong ko at napabuntong hininga siya. Good, sagot niya. Sigurado ka? Pwede mo akong kausapin, sabi ko at tumango naman siya. Masama lang ang pakiramdam ko na hindi ko napigilan sina Tita Samantha at Britney na lumapit sa'yo. Lagi silang gumagawa ng kalokohan bago umalis. Sabi niya at napabuntong hininga ako. Hunter, I am fine. The baby is fine. Stop blaming yourself for nothing and stop thinking about them. Think about the small human that is going to pop out of me any seconds. She deserves to feel special, sabi ko at tumawa siya. Both of you are special to me, babe. Walang makakapagpabago niyan, sabi niya at napangiti ako. I love you, Hunter, sabi ko at ngumiti siya. Yumuko siya at hinalikan ang labi ko. I love you too, babe, sinabi niya. Bigla akong nakaramdam ng panibagong contraction, at bumuntong hininga ko habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Hunter. Sorry to interrupt pero kumusta ang pakiramdam mo? Lumingon kami at nakita ang doktor. Lumalala ang contraction. Ang sakit ng likod ko, sabi ko at tumango naman siya. That's normal, and let me tell you that you are ready for labor. Ang susunod na contraction na makukuha mo ay ang oras para lumabas ang baby. So let's not waste time and let do it. Sabi niya at tumango naman ako. Nanatili si Hunter sa gilid ko, at hinawakan ang kamay ko na dahan-dahang pinahid ang daliri niya dito. Dalawang nurse ang pumasok, at nagsimulang magkabit muli ng ilang tubes. Nasa tabi ko palagi ang doktor gaya ni Hunter. Okay, I will ask you to push when you feel the next contraction. Sabi ng doktor at tumango naman ako. I felt it and did it. Good. Again do it. Breath in and out. Sabi niya at ginawa ko lahat ng sinabi niya. One last time and the baby will be out. Sabi niya as I painted. Halos maubos na ang energy ko. Come on my queen. You can do it. You are a strong baby. I love you. Sabi ni Hunter, sabay halik sa noo ko at dahan-dahang hinimas ang buhok ko. Naikuyong ko ang kamay niya nang maramdaman ko ang panibagong pag-ikli na kumukuha ng lahat ng lakas ko. Naramdaman kong may ipinatong sa akin, at pagtingin ko nakita ko yung nurse na naglalagay ng tuwalya tapos yung baby ko. Congratulations Mr. and Mrs. Anderson. Sabi ng doktor habang hinahawakan niya ang baby. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko nang makita ko ang aking little princess. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa kanya para hawakan siya. Napatingin ako kay Hunter at nakita kong umiiyak na siya. She is so beautiful. Bulong ni Hunter at tumango ako. Mom, I will have to clean her up.
And we will shift you to another room, where you can meet your other family. Sabi ng isang nurse at tumango kami. Inilayo nila siya sa akin at pumunta sa kabilang side ng kwarto. You did it baby, sabi ni Hunter, at napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya at umiiyak. Umupo siya sa tabi ko at inilapit ang mukha niya sa labi ko. I kissed him back and he depended on the kiss. Agad kaming umalis dahil wala na akong masyadong lakas. Pagod ka talaga ha? Tanong niya. Yeah, sabi ko at tumango naman siya. Let them shift you, then you can sleep. Sabi niya at tumango naman ako. May ibang nurse na dumating at inilipat ako sa kabilang kwarto. Ang silid na ito ay may 2 kama at isang crib para sa baby. Sumandal ako kay Hunter habang sinusubukan kong tumayo. Mahigpit niya akong niyakap, habang naglalakad kami patungo sa kama. Kakargahin ko sana ikaw, pero natatakot ako na mas masaktan kita, sabi ni Hunter at umiling ako. It's okay, I am fine, sabi ko habang dahan-dahang umupo. After a few minutes, bumukas ang pinto at pumasok ang nurse kasama ang baby girl namin. Hawak ko siya habang hinahawakan nila ako. Mukha siyang inaantok at napakaliit. Inilapat ni Hunter ang kanyang kamay sa kanyang pisngi. Napakalambot niya, sabi niya kaya napangiti ako. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang aming pamilya at mga kaibigan. Nagtilian ang mga babae nang makita siya. Ang cute niya, tumili si Skyler. Congrats Sofia, sabi ni Mommy Amanda, sabay yakap sa akin. Oh, naging mommy ang baby ko, sabi ni Mama, sabay yakap sa akin at napangiti ako. Congrats bro, sabi ni Ryan at niyakap si Hunter. Sorry to interrupt you all but I need to ask the patient some questions. Sabi ng isang nurse na paparating. It's okay go on, sabi ni Hunter at tumango ang nurse. So we have to make a report and some papers but for that, I will have to ask you for her name. Sabi nung nurse at napatingin lahat sa amin. Hindi ko pa sinabi kahit kanino ang tungkol dito. Si Hunter lang ang nakakaalam. So, tanong niya at ngumiti ako sa baby ko, bago sabihin ang pangalan niya at napabuntong hininga ang lahat. Aliyah Kirsten Anderson. Matapos ipanganak ang aking munting anghel, kailangan kong manatili sa ospital ng 2 araw. Nagsagawa sila ng ilang test sa kanya, at lahat ng results ay positive. Maayos naman siya. Ngayong araw ay lalabas na ako. Si Hunter ay nanatili sa tabi ko palagi at natutulog na kasama ang baby sa kanya. Ang cute nilang tingnan magkasama. Nakahanda nang umalis. Tanong ni Hunter na nagpawala sa isip ko. Yeah let's go, sabi ko at kinuha si Aliyah sa braso ko. Gusto niya kapag ipinatong ko ang ulo niya sa dibdib ko dahil palagi niyang ipinulupot ang maliit niyang kamay sa laylayan ng shirt ko. I already got her a babysit, sabi ni Hunter at tumango ako. Pinirmahan niya ang aking discharge form at lumabas na kami. I don't want to put her in it yet. Hahawakan ko siya, sabi ko at tumango naman si Hunter. May gusto ka bang kainin? Bibili ako bago umuwi, sabi niya at tumango naman ako. Oo nagugutom na ako, sabi ko. Ano ang gusto mong kainin? Tanong niya habang nagsimulang magmaneho. Ha, hindi ko alam. McDonald, tanong ko at tumawa siya. Fine by me, sabi niya at hinatid niya kami doon, at umorder. After 15 minutes, nakuha na rin niya ang order namin at hinatid na niya kami pauwi. Nang makarating kami ay nagsimulang umiyak si Aliyah. Bakit siya umiiyak? Tanong ni Hunter habang hinihila namin ang driveway namin. Nagugutom na rin siguro siya, sabi ko at tumango naman siya. Pagkaparada niya, kinuha ko si Aliyah at pumasok sa nursery room. Umupo ako sa couch at sinimulan siyang pasusuhin. Sinabihan ako ng nurse na ipagpatuloy ang breastfeeding sa kanya dahil ito ay mas mahusay kaysa sa formula. I put our food in the kitchen, Hunter said coming in. Nang makita niya kami ngumiti siya at lumuhod sa harapan ko. Sinimulan niyang haplasin ang kanyang ulo ng dahan-dahan at sinipal niya ang kanyang mga binti na binubuksan ang kanyang maliliit na mata. I think she likes when you do that, sabi ko at tumango siya. Oo, nang matapos siya ay tumingin siya sa paligid at humikab. Let me sleep her. Go and fresh up, sabi ni Hunter at tumango naman ako. I gave him Aliyah and she rested her head on his daddy's shoulder. Tumayo ako at hinayaan kong pumwesto si Hunter habang papasok ako sa kwarto ko. Mabilis akong naligo at nagbihis. Bumalik ako sa kwarto niya at nakita ko si Hunter na nakangiting nakatingin sa isang inaantok na Aliyah. Let go and eat, sabi ko at lumingon siya sa akin. Tumango siya at pumunta na kami sa kusina. Pero nung nasa hallway na kami, napabalik ako sa pader at hinalikan ako ng mariin ni Hunter. Para saan yan? Tanong ko habang naghiwalay kami. Masaya lang ako, binigyan mo ako ng magandang anghel. Sabi niya at napangiti ako. Pinagsalikop niya ang daliri namin at hinila ako hanggang sa kusina. Umupo na kami sa counter at nagsimulang kumain. Kailan ka babalik sa trabaho? Tanong ko at nagkibit balikat siya. Hindi ko alam.
I asked my assistants to mail me all the paperworks and if there are some paper to sign she can come here. Sabi niya at tumango naman ako. And what about Mommy Samantha? Nasaan siya? Itinanong ko. Last time I heard she was in jail with Britney, pero baka piyansahan sila ni Tito David. But don't worry, hindi na sila pupunta dito. Naasar na si Tito David na umatras ako sa finance department niya. He had blamed it lahat kay Tita Samantha. Sabi niya at napabuntong hininga ako. Sigurado ka bang hindi pupunta dito si Mommy Samantha? Like it's kinda because of us that Daddy David is pissed off and she was sent to prison. I don't want her to harm Aliyah, sabi ko at bumuntong hininga siya. I know babe, naglagay na ako ng security sa labas kaya don't worry. Kahit saan ka magpunta may bodyguard na kasama mo. Sabi ni Hunter na tumayo. Nagsimula na siyang magtapon ng basura kaya dali-dali kong tinapos ang sa akin at tinulungan siyang maglinis. Nang matapos kami ay pumasok na kami sa aming kwarto at humiga sa aming kama. Ito ay isang mahusay na pagpapahinga para sa aking likod. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaang makatulog. Gayunpaman, hindi ito nagtagal nang muling umiyak si Aliyah. Iminulat ko ang mga mata ko, at nakita ko si Hunter na nakatayo na. Sleep babe, pupuntahan ko siya, sabi niya at tumango naman ako. Pagod na akong makipagtalo. Pagkatapos ng marami at nakakagulat na mapayapang pagtulog, nagising ako. This time wala si Hunter dito. Tumayo ako at naglakad papunta sa kwarto ni Aliyah. Napangiti ako nang makita ko si Hunter na natutulog sa isa sa mga couch kasama si Aliyah sa ibabaw niya. Pumasok ako sa kwarto at hinila ang isa sa mga kumot sa kanila. 5 PM na at kailangan kong magluto ng hapunan. Hinayaan ko silang matulog habang naglalakad ako papuntang kusina. Nagsimula na akong magluto ng hapunan. Makalipas ang kalahating oras ay tapos na ang lahat. Aakyat na sana ako nang bumaba si Hunter na may dalang gising na si Aliyah. Nag-enjoy ba kayong dalawa sa pagtulog niyo? Tanong ko at ngumiti nang nakakaloko si Hunter. Hindi ko nga alam kung paano ako nakatulog. Sabi niya at tumawa ako. Hinawakan ko si Aliyah at naglakad papunta sa sala. Nagluto ka na ng hapunan? Tanong ni Hunter mula sa kusina. Oo, sagot ko habang niro-rock ko si Aliyah. Tiningnan niya ako gamit ang kanyang cute blue eyes na nakuha niya mula kay Hunter at hinalikan ko siya sa pisngi. Nasaan ang halik ko? Tanong ni Hunter habang umuupo sa tabi ko. Hindi ko alam, sabi ko at tumawa siya. Lumapit siya at hinalikan ako sa labi bago sumandal sa sofa. Sumandal ako sa kanya at hinayaan ko si Aliyah sa mga braso ko sa harapan namin. Ito ay perpekto. Ako ay nasa bisig ng aking mahal. Ang aking baby sa aking mga bisig. Ang pamilyang gusto ko noon pa man. Hindi ako nagsisisi na pinakasalan ko si Hunter. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng gusto ko nang hindi siya pinapansin. Alam kong kahit anong mangyari ay palagi siyang nasa tabi ko. Makalipas ang 3 taon, nagising ako sa paghagikik at may gumalaw sa ibabaw ko. Narinig kong umungol si Hunter at sinubukang kumilos pero sa kasamaang palad, nasa ibabaw niya ako. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang 2 kong anak na babae na nakaupo sa ibabaw namin. Morning mommy, nakangiting sabi ni Aliyah. Siya pa rin ang nagsasalita ng ilang mga salita ng mali. Morning baby, sabi ko habang gumagalaw. Happy birthday princess, sabi ko at niyakap siya. Humagikik siya at niyakap ako pabalik. Napatingin ako sa pangalawa kong anak na 2 taong gulang, si Athena ay nasa ibabaw ng kanyang ama na natutulog pa. Ang kanyang buong pangalan ay Athena Celeste Anderson. Kumunot ang noo niya at tumingin sa akin. Daddy still sleeping, pa-cute niyang sabi sa maliit niyang boses. You want to wake daddy up? Tanong ko at tumango naman siya. Then kiss him, sabi ko at ngumiti siya. Medyo nakikiliti si Hunter sa mga halik niya, at nakakatuwa talagang makita silang nag-aaway. Sinimulan na niya ang kanyang trabaho at nagsimulang gumalaw si Hunter at ngumiti. Siguradong gising na siya ngayon. Nanatili siyang tahimik at hinayaan si Athena na magpatuloy. Bigla na lang niya itong niyakap at hinila sa kanya. Napasigaw siya ng malakas habang sinubukang makatakas. You woke the monster up, sabi ni Hunter sa mapaglarong boses. Sinubukan ni Athena na gumalaw, ay kiniliti ng kanyang ama. Nang matapos sila, pumunta si Aliyah sa kanyang ama at niyakap siya. Morning daddy, sabi niya. Morning my little princess, happy birthday, sabi niya at hinalikan siya sa noo. Ngumiti si Aliyah at bumalik sa akin. Mommy, we need to get ready. Malapit na si Lola at Lolo, sabi niya at ngumiti ako. Inimbitahan namin ang mga magulang ko, ang mga magulang ni Hunter, sina Skylar at Ryan para sa kanyang birthday at talagang excited siya tungkol dito. Okay, let's take a shower and get you two ready, sabi ko at tumango naman sila. Mommy, can we bath together? Tanong ni Athena at tumili si Aliyah. Yes please mommy, she pouted at tumango naman ako. Okay but let me take your dresses here, sabi ko at tumango naman sila. Can I join?
Tanong ni Hunter at nagtawanan ang mga girls. No daddy, nakangiting sabi ni Athena. You cannot see us, dagdag ni Aliyah kaya napapout si Hunter. I did bath you both once, sinabi niya at nagtawanan sila. Alright, I'm going to take your dresses okay. Sabi ko at tumayo. Hinayaan ko na sila Hunter at pumasok sa kwarto nila. Pumayag si Aliyah na i-share kay Athena ang kanyang kwarto dahil napakalaki nito para sa kanya. Pumunta ako sa closet nila at kumuha ng 2 damit. Bumalik ako sa kwarto ko at si Hunter lang ang nakita ko. Nasaan sila? Tanong ko habang nilalagay ko ang mga damit sa kama. Sa loob ng banyo, tumawa siya at tumango naman ako. Naglakad ako papuntang banyo, pero nakalock ang pinto. Aliyah, open the door, sabi ko at nakarinig ako ng maliliit na yabag. Bumukas ang pinto at pumasok ako at isinara ito sa likod ko. Why did you lock it? Itinanong ko. Daddy wanted to come in. Humagikik siya at napabuntong hininga ako. But baby, you should never lock the door when there is not an adult with you. You could have been a trap if the lock was broken, sabi ko at sumimangot siya. Sorry mommy, sabi niya at hinalikan ko siya sa noo. It's okay, just don't do it again okay? Tanong ko at tumango naman siya. Now let's get in the tub, sabi ko at humagikik ulit siya. Napatingin ako kay Athena at nasa malapit siya sa tub at hinawakan ng tubig. Tinulungan ko si Aliyah na maghubad at tinawagan si Athena para tulungan din siya. Pinasok ko silang dalawa tapos nag-steep ako pero nanatili ako sa bra at underwear ko. Inilagay ko ang sabon at nagsimulang mabuo ang mga bula. Nagtilian ang mga girls nang makapasok ako sa kanila. Nagsimula na silang maglaro habang pinapaliguan ko sila. After 10 minutes tapos na sila. Lumabas ako ng tub at naglakad para kunin ang tuwalya. Pagkatapos ay pinatuyo ko sila at nilagyan ng tuwalya ang dalawa. Nagpatuyo na rin ako since kailangan ko na ring maligo. Let me get you to dress up, sabi ko at tumango naman sila. Pero napasigaw sila nang malakas nang pumasok si Hunter sa banyo. Nagtago sila sa likod ng legs ko habang papalapit sa kanila si Hunter. Now daddy, sigaw ni Athena sabay hawak sa kanya at naglakad palabas. Nanatili sa akin si Aliyah habang naglalakad kami palabas. Kumuha muna ako ng damit niya since busy si Hunter sa pakikipaglaro kay Athena. Nang matapos ay tinawagan ko si Athena para magbihis. Now that you are done you can join me in the shower, sabi ni Hunter at tumawa ako. No, kailangan kong maging mabilis para may handa ang lahat. Sinabi ko na alam ko kung ilang minuto ako sa loob kasama siya. Girls, mommy took a shower with you right? Tanong ni Hunter at tumango naman ang mga girls. Then it would be fair if she took one with me right? Tanong niya ulit at napataas naman ako ng kilay. Nagtawanan ang mga girls at tumango. Kahit sila kasama ko dito. Sabi niya papalapit sa akin. Yumuko siya at hinalikan ang labi ko. Ew, sigaw ng 2 babae at tumakbo palabas. Careful, sigaw ko habang palabas na sila. Now let's get in, sabi ni Hunter at nilibot ko ang paningin ko. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa aking baywang at hinila ako papasok. Gayunpaman, nang maisara ang pinto, naitulak ako dito habang sinimulan akong halikan ni Hunter. After 30 minutes, lumabas na ako ng banyo para maghanap ng damit. Naramdaman kong may humawak sa baywang ko at may mga halik sa leeg ko. Not again Hunter, sabi ko at tumawa siya. Not my fault, you are tempting right now, sabi niya habang nakatapis ako ng tuwalya. Well I can't find anything to wear, sabi ko at napabuntong hininga siya. Let me see, sabi niya at sinuot ang damit ko. Isuot mo ito. Pumili siya ng isang outfit at ngumiti ako. Ang kanyang pinili ay palaging mahusay. Nang matapos ako ay bumaba na ako para ihanda ang party. Nasa sala ang mga girls at nanunood ng Disney movie, habang si Hunter ay lumabas para kunin ang birthday cake. I took this opportunity to decorate part of the dining room. Nang matapos ako ay bumalik si Hunter dala ang cake at inilagay namin ito sa ibabaw. Narinig naming tumunog ang doorbell at 2 malakas na tili, kaya napangiti ako at si Hunter. Nandito na sila, sabi ni Hunter at naglakad na kami papunta sa pinto. Binuksan niya ito at tumakbo ang 2 bata kasunod sina Skyler at Ryan. Hey! Niyakap ko si Skyler at niyakap niya rin ako pabalik. Nag-bro hug si Hunter at Ryan at pumunta sa sala habang kami naman ni Skyler ay pumunta sa kusina. Si Skyler at Ryan ay nagkaroon ng isang lalaki at isang babae. Ang pangalan ng kanilang son ay Tyler Ethan Walker, at ang pangalan ng kanilang daughter ay Hailey Esther Walker. Noong buntis ako kay Athena, si Skyler naman ay buntis kay Hailey. Pareho kaming nagulat na sabay kaming nabuntis. Gayunpaman, si Athena ay mas matanda ng ilang araw kay Hailey. Wow, ginawa mo ito? Tanong ni Skyler na nakatingin sa decor. Well yeah, mahilig siya sa pink at panda, sabi ko at ngumiti siya.
Pagkatapos ng 30 minuto, tinawagan namin si Aliyah para i-cut ang kanyang cake. By this time, nandito na ang parents ko at ang parents ni Hunter. Bumili sila ng maraming regalo para sa kanya. Pumunta siya sa gitna at hiniwa ang cake niya. Kinanta namin ang mga birthday songs niya habang kinukunan siya ni Hunter ng ilang pictures. Nagpatuloy ang araw na naglalaro ang mga bata at nagpapahinga ang matanda. Naghapunan silang lahat bago sila umalis. Tinulungan pa nila kaming maglinis. Parehong pagod sina Athena at Aliyah. Pinatulog sila ni Hunter habang naliligo ako. Nang matapos ako ay dumiretso na ako sa paghiga sa kama, habang si Hunter naman ay naligo. Nakatulog na ako nang maramdaman kong lumubog ang kama, at yumakap sa bewang ko. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sofia at Hunter. Sa buhay maraming pagsubok na darating, pero anuman mangyari huwag tayong susuko. Dahil sabi nga habang buhay may pag-asa, sa bawat sakit at hirap sa dulo nito makakamtan din natin ang ginhawa sa buhay. At lahat ng mga nangyayari sa atin masaya man o hindi lahat may dahilan. Hindi madali ang buhay sa mundo, pero kung magtitiwala ka sa taas at sa sarili mo, lahat na gusto makukuha mo. Ang buhay ay parang libro, may mga kabanata na malungkot, may mga masaya at may mga nakakapanabik. Ngunit kung hindi mo kailanman bubuksan ang pahina, hindi mo malalaman kung ano ang susunod na kabanata na nakalaan para sa iyo. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.